So ano pong ibig sabihin ng ating mga kapatid na Reformed Baptists when they say that ang banal na Espiritu ay nanggaling sa Ama at sa Anak? Now, kung natatandaan po natin, just to do a quick recap of our last studies with relation to the Trinity, may tinatawag po opera ad intra. Kapag sinabi po yung mga salitang opera ad intra, what this means is that sa isang buod na paliwanag, ano po ba ang naging relasyon ng bawat persona in the Trinity from eternity? In other words, bago po ho likhain ng banal na Trinidad ang langit at ang lupa, what was their intra-relationship from eternity? Well, we've come to learn that ang Ama, ayon po sa kanyang property at relasyon kay Jesus, is Father. Ang relasyon ni Jesus sa unang persona is as Son. And the relationship of the Son and the Father to the third person is Spirit. So there was never a day, there was never a time in eternity, if we could even say day and time, na hindi naging Ama ang Ama, na hindi naging Anak ang Anak, na hindi naging Espiritu ang Espiritu. The Father, Son, and Spirit has always been since eternity. Okay? Ang Ama, hindi po siya naging Ama when He created the world. Before the world was created, siya na po ang Ama. Ang Anak ay hindi naging anak when He became human. Anak na po siya before that. At ang Espiritu was not called the Spirit when He was sent. He was always the Spirit. Yan yung tinatawag po na opera ad intra. Ano po ba ang kanilang relasyon sa bawat isa bago pa ho likhain ang mundo at ibigay po ang kaligtasan? Subalit, we have also come to learn in the past few Sundays that ang Ama is known as unbegotten. Which means He can never be the Son. Neither can He ever be the Spirit. Ama lang siya. Hindi siya nagbabago sa pagiging Ama. Unbegotten. Pero pagdating sa kanyang relasyon sa anak, ang anak ay tinatawag begotten. Or, sa isa pang termino, generated. Kaya madalas po natin nakikita po sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi naging begotten po si Kristo just because the Father sent Him. The reason why He's called begotten dahil from eternity, yan na po ang kanyang relasyon sa Ama. Pero pagdating sa Espiritu Santo, begotten, ang relasyon po na anak ay sa Ama, pero ang relasyon ng Espiritu sa anak at sa Ama is procession. Or, minsan, spiration. Ano pong ibig sabihin po nun? Kapag sinabi po yung salitang procession, it's just another way of saying to proceed from. Nanggaling from. Kapag sinabi po yung salitang spiration, ito po ay nanggaling po sa wikang Latin, spiratio, which means to breathe. To breathe. Now, the reason why, mga kapatid, tinawag po ang relasyon ng Espiritu sa anak at sa Ama bilang procession dahil isinugo ng Ama at ng Anak ang Espiritu. But the reason why tinawag po ang Espiritu bilang Espiritu in the context of spiration, because the word spiration means to breathe. And to breathe in Hebrew, or breath in Hebrew, is the word ruach. And in Greek, it's the word pneuma.
So in other words, when you read Genesis chapter 1, kapag binasa niyo po ang Genesis chapter 1 verse 2, sabi po doon, and the Spirit of God ay nasa ibabaw ng tubig. At ang ginamit po doon na Hebrew, Ruach Elohim. The Spirit of God. The wind of God. The breath of God. Kaya ang tawag po sa banal na Espiritu, ayon po sa kanyang relasyon sa anak at sa ama, or what theologians call the spiration of the Spirit in relation to the Son and the Father, is because yung salitang spiration, which means breath or to breathe, kapag isinali po ito sa Hebrew and Greek, tumutukoy po yan sa banal na Espiritu. Okay? Now, here is where the most important question comes in. Saan natin mababasa sa Biblia that the Spirit ay nanggaling sa Ama? Saan natin mababasa sa Biblia na ang Espiritu ay isinugo? Kasi, buburahin ko muna ho ito mga kapatid, no? Usually, kapag sinabi po natin yung salitang spiration and procession, these are terms para ipaliwanag po kung ano ang relasyon ng Espiritu sa anak at sa ama. Pero ano po yung mga biblical terms na ginagamit para sa relasyon ng Espiritu dun sa dalawang persona ng Trinity? Minsan, ang tawag po sa dalawang terminong ito ay kinikilala din bilang sent, or sa Tagalog, isinugo, poured out, which means ibinuhos, given, ibinigay. Kapag nakita niyo po yung salitang sent, poured out, given, or descend in the Bible, this is a reference sa property ng banal na Espiritu. In the context of relationship to the Father and the Son, but also in the context ng kanyang katungkulan sa kaligtasan o sa plano ng kaligtasan. So let me give you a few examples po dito mga kapatid, because this is very, very important. Basahin po muna natin dito sa John chapter 15, kung saan po natin nakukuha yung gaytong klaseng katuruan. John 15, verse 26. Basahin po natin. John 15, verse 26. Sabi ho dito, pagkatapos, sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. In English, when the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. So, nakita po natin dito na termino, procession and spiration, which is another way of expressing the word sent. Bakit ito ang paniniwala ng mga kapatid natin na Reformed Baptist? Is because sinasabi mismo ni Kristo that the one who will send the Holy Spirit is Christ and the Father. Now, there has only been two persons in the Trinity na isinugo. Si Jesus at ang Espiritu. Pero ang Ama never isinugo. Dahil po ba mas mataas siya kaysa sa dalawa? Hindi ho. Ito ang kanilang relasyon, ito ang kanilang mga responsibilities sa plano ng kaligtasan. So Jesus is sent by the Father, but the Father is never sent by Jesus. Jesus and the Father sends the Spirit, but it's never the Spirit sending the Father and Jesus. Hindi dahil mas mataas yung dalawa kaysa doon po sa banal na Espiritu,
O hindi dahil mas mababa na Diyos ang Espiritu kaysa po doon sa dalawa, but rather, this is the relationship in the Trinity. Sent. He is sent. Pangalawa, poured out, ibinuhos. Romans chapter 5. Basahin po natin. Romans chapter 5, beginning at verse 5. Romans chapter 5, beginning at verse 5. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. In English, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So kita ho natin yung salitang poured out, kita po natin yung salitang given. At bakit yan ang paniniwala ng ating mga kapatid? Dahil yan ang tinuturo ng Biblia. Now turn with me in the book of Acts chapter 10. Acts chapter 10. Verse 45. Gawa kapitulo 10, talatang 45. Acts chapter 10, verse 45. Look what it says. It says here, ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga hindi Hudyo. Or in English, the circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. So ginamit na naman po yung salitang ibinuhos, ibinigay, was poured out. Lastly, Titus chapter 3. Basahin po natin dito sa aklat ng Tito, kapitulo 3. Titus chapter 3. And let us read verses 5 and 6. Titus chapter 3, verses 5 and 6. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Verse 6. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Lord. So, given that ito po ang mga nakikita po natin verbal expressions in the New Testament, diyan po nakuha ng ating mga kapatid yung katuruan, the procession and inspiration ng Espiritu Santo. Una, sa relasyon po niya with the Father and the Son. At pangalawa, sa kanyang katungkulan in redemptive history. Now, if we are to change the last word, instead of intra into extra, which means ano po ba ang naging katungkulan po ng bawat persona in salvation history? The Father, election. The Son, redemption or atonement. The Spirit, giver of life and guiding believers into truth. Yan ang kanilang katungkulan sa plano ng kaligtasan. Pero in the early church, nagkaroon po ng isang dibisyon, ang Western Church and the Eastern Church, pagdating po sa katuruan ng banal na Espiritu. According to the Eastern Church believed that the Father ang siyang pinagmumulan ng buhay at siya ang nagbigay sa anak at nagbigay sa Espiritu. The problem here, however,
is kung ang Ama ang magbibigay ng pagka-Diyos sa anak, hindi talaga Diyos to begin with, ang anak. So there's a problem there. The Western Church, however, was different. The West believed that in the one being of God, you have Father, Son, and Spirit. Ngayon, sa kanilang pagkakaintindi tungkol po dito, their teaching is this. Tutol po sila sa mga ito because these guys teach that the Father is the one who sent the Son and Spirit dahil siya ang mas mataas. Bagamat Diyos po ang anak at Diyos din po ang Espiritu, pero they find their origin, so to speak, sa Ama. Pero ang sinabi po ng mga Western Christians, no. Ang Father, Son, and Spirit ay iisang Diyos. Pero, bagamat sila ay tatlong persona, when the Father sends the Son, and the Father and the Son sends the Holy Spirit, it doesn't mean mas mataas ang Ama. It means ito ang kanilang relasyon from eternity at ito ang kanilang manifestation of the deity pagdating sa operation ng salvation history. And where do we find that in the Bible? That they are all equal. Well, kung natatandaan po natin, baptizing them in the name of who? The Father, the Son, and the Spirit. Yan din ang pinapanalangin ng mga Hudyo in Deuteronomy 6. Hear, O Israel, the Lord thy God is one. Hindi iisang persona, but one in the essence of being God, revealed in three persons. So dahil po the Western Church, particularly in the 4th century, ay nagkaroon po ng formulation sa kanilang paniniwala tungkol po dito, what do they then call it? Well, ulitin po natin. The East said, Father alone sends the Spirit. The West taught Father and Son sends the Spirit. At ang tawag po dito sa gaytong klaseng katuruan na itinuro po na Western Church is the Latin phrase filio quae. Oops, mali pa spelling ko. Filio quae. At ano pong ibig sabihin ng filio quae? And the Son. Hindi lang ang Ama ang nagpadala sa Espiritu Santo, kundi ang Ama at ang Anak ang nagpadala sa Espiritu Santo. Hindi dahil mas mataas ang Ama, hindi dahil mas mataas ang Anak, kundi ito ang kanilang tungkulin when it comes to redemptive history at ito ang kanilang relasyon from eternity. So we can say, mga kapatid, the Father unbegotten, Son, begotten, at ang relasyon ng dalawa doon sa pangatlo is procession and spiration. Kaya ang sabi po na ating mga Reformed Baptist na kapatid, ang Espiritu Santo ay isinugo ng Ama at ng Anak. So with that being said, nawa po naging klaro po ang ating pag-aaral nitong gabi. Does anyone have any questions? Came from the breath ang Espiritu Santo Ama at Anak. Came from the breath? Yeah, yung kasi nakalagay doon, di ba may breath Oh, okay. Yung ibig sabihin ho nun po, Brother Joel, is that yung termino na spiration na ginagamit po ng mga Kristiyano, nanggaling po yun sa isang Hebrew word na ruach na tumutukoy sa Espiritu and pneuma in Greek sa Espiritu. Kaya po nila ginamit yun. Yeah. na galing sa Not necessarily the breath of God kasi Diyos po ang Espiritu Santo eh. yun na yun, nagtataka ko ba Right. sinabing came from the breath. No, isinugo siya.
Kasi yun ang ginigit ng Eastern Church. They say that ang pagiging Diyos po ng dalawa, they find their existence dun sa Ama. Pero hindi tama yun eh. Kasi ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ay Diyos. Not three gods, pero iisang Diyos. So ang ibig sabihin po ng spiration is simply that yung relasyon po ng Espiritu dun sa dalawa. It's not existence, no. And one thing more, doon sa Mateo ba yun, yung lagyan ng putik yung mata ng bulag. And then, sabi niya, pumunta ka sa sinugo. Yung ba'y tumutukoy sa Espiritu Santo? Pumunta po kayo sa... Pumunta ka doon sa sinugo. Hindi ba mayroong title na sinugo? You would have to give me the reference po for me to be more sure. Yeah. I know what you're talking about. Sa the place called Sent. No, that is not referring to the Spirit. It's an actual place. Yeah. Yeah. Okay? It's an actual place. Tsaka we can't say pumunta ka doon sa Espiritu Santo dahil na kay Kristo yung Espiritu during that time eh. Right? So, lugar ho yan. Okay? Alright, Mama Tess, may tanong ho kayo. Anyone else have any other questions? Kapatid. Pastor, pwede mo po ba bigyan ng linaw yung salita na generated? Kasi to some, they can mistake that as introducing or Sure. na ginamit in that term. Yes. So ngayon, kung hindi natin bibigyan ng modifier, eternal generation, then it would seem that kung generation lang, that ang Ama ang lumikha sa anak o siya nagbigay ng buhay sa anak. Pero what theologians are saying is that kapag ginatungan mo ng eternal generation, this is such a unique relationship that it does not refer to the existence of the Son, but the relationship of the Son pagdating sa logical order ng kanilang persona. Yeah. And if this helps, the Trinity is always hard to understand. Okay? So, hanggang doon na lang tayo, kapatid, kasi hanggang doon lang ako eh. Okay? Eternal generation lang, okay? Anyone else have any other questions? Any other questions? Okay? So, kung everything has been made clear, mga kapatid, tayo na po ay manalangin and we may now enjoy our respective fellowships. Let's pray.